Payak ang kubo ni Maya, gawa sa kawayan at nipa na nakatayo gilid ng batis. Wala siyang ibang kasama kundi ang kanyang mga alagang manok at ang pusang napulot lang niya sa bayan. Sa kanyang pisngi, kapansin-pansin ang malaking balat. Madilim at makapal na siyang naging dahilan kung bakit siya lumayo sa mga tao. Lumaki si Maya sa panlalait. Bata pa lang siya ay tinatawag na siyang pangit, nakakatakot at salot ng mga kabarangay. Habang lumalaki, naging mahiyain siya hanggang sa tuluyang lumayo sa kabihasnan at doon na nanirahan sa paanan ng bundok. Isang umaga, maagang umalis si Maya ng kubo upang mangahoy ng panggatong. Bitbit ang maliit na itak, naglakad siya sa masukal na bahagi ng kagubatan. Habang inaayos ang mga tuyong sanga, may narinig siyang mahinang ungol. Napatigil si Maya at napalingalinga sa paligid. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang lalaki. Nakahandusay sa damuhan, duguan ang braso at may sugat sa noo. Halatang nahulog ito mula sa mataas na bahagi ng bangin. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. "Kuya, gising ka ba?" Mahinang tanong nga ni Maya habang marahang tinatapik ang pisngi ng lalaki. Umungol ang lalaki at bahagyang iminulat ang mga mata. "Tubig." Mahinang sambit ng lalaki. Agad si Maya nagbukas nang dala niyang sisidlan at iniabot sa lalaki. Uminom ito, saka muling napapikit sa pagod. Hindi na nagdalawang isip si Maya. Kahit kabado, ginamit niya ang buong lakas para tulungan ang lalaki. Inakay niya ito pauwi sa kanyang kubo kahit halos mabuwal sila sa bigat. Nang makarating sila sa kubo niya, ay inilatag niya ito sa kanyang banig. Nilinis niya ang mga sugat ng lalaki at binalutan ng mga halamang gamot na madalas niyang ginagamit kapag siya ay may sugat. Habang nakapikit ang mga mata ng lalaki at walang malay, tulalang nakatitig lang si Maya dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong kagwapong lalaki sa nayon nila. Kapag nagtutungo siya sa bayan upang bumili ng mga kailangan, karaniwan lamang ang mga mukhang nakikita niya. Ngunit ngayon, ang nakikitang mukha ni Maya ay ubod ng gwapo na akala mo'y perpektong hinulma ng isang manlililok. Napalunok ng laway si Maya nang dumako ang tingin niya sa mapulang labi ng lalaki. Namumula ang mga pisngi na iniwas ni Maya ang tingin sa lalaki. Tumayo siya at nagtungo sa kusina upang magpainit ng tubig. "Ano ba, Maya? Bakit ganito kabilis ang tibok ng puso mo?" Kausap ni Maya sa sarili habang nakatapat ang kanang kamay sa dibdib. Mapait na ngumiti si Maya dahil sigurado kapag nagising ang lalaki ay matatakot ito sa kanya. Naiisip pa lang niya ang magiging reaksyon ng lalaki ay nasasaktan siya. Isang araw walang malay ang lalaki. Binabantayan ni Maya ito at bawat oras ay sinisipat niya kung humihinga pa ba ang lalaki. Maya't maya rin ang pagpupunas niya ng basang tela sa noo ng lalaki at tahimik na nagdarasal na sana'y gumaling ito. Nang magising ang lalaki ay labis ang kabang nararamdaman ni Maya. Agad niya iniyuko ang ulo nang magmulat ng mga mata ang lalaki. "Nasaan ako?" Mahinang tanong nga ni Renzo at ramdam nga nitong kirot ng mga sugat at bahagyang pagkahilo. "Nasa kubo ko sa bundok," sagot nga ni Maya. Napakunot ang noon ni Renzo dahil nga nakayuko ang babae. "Ayos ka lang? Bakit ka nakayuko?" "Baka matakot ka sa akin eh." Mahinang natawa si Renzo. "At bakit naman? Aswang ka ba? Tulad sa usap-usapan na may paggala-gala raw na aswang sa bundok na to." Mabilis na umangat ang ulo nga ni Maya sabay iling-iling. "Kahit ganito ang mukha ko na pangit, hindi ako aswang." Napatitig si Renzo sa mukha ng babae. Kita sa mga mata ni Renzo ang pagkabigla. Hindi dahil sa malaki at itim na balat na sumakop sa kalahating mukha ng dalaga, kundi dahil sa kakaibang ganda. Parang tumigil ang ikot ng mundo ni Renzo habang nakatitig sa maamong mukha
ng babae na halatang naiilang. Huwag mo akong titignan ng ganyan. Kahit mukha akong aswang. Hindi ako nangangagat ng tao ah. Natauhan nga si Renzo at humalakak nga dahil sa sinabi ng babae. Sorry. Actually, nagagandahan nga ako sa'yo eh. Hindi naging rason ng malaking balat mo sa mukha para matabunan ng malanghel mong ganda. Namula ang buong mukha ni Maya dahil ito ang unang beses na may nakapagsabi sa kanya na maganda siya. Simula nang magkaisip siya, panlalait ang naririnig niya sa mga nakapaligid sa kanya. Pumatak ang luha ni Maya dahil sa kakaibang saya na naramdaman. Nataranta naman si Renzo nang makita ang pagluha ng dalaga. Hey, bakit ka umiiyak? Hindi ako nagbibiro, totoong sinabi ko. Nakangiting suminghot si Maya. Talaga? Ikaw pa lang ang nagsabi sa akin na maganda ako eh. Ang sarap pala sa pakiramdam na masabihang maganda. Pero alam ko naman ang totoo na may sumpa talaga ang mukha ko. Napangit ako. Hindi mo na kailangan itanggi pa. Hindi mo ko kailangan kaawaan. Hindi ah. Ang ganda mo kaya. Subukan mong titigan ng matagal ang mukha mo sa salamin. Makikita mo ang isang maamong mukha na tila anghel. Nakita ko na. At isang napaka-pangit na nilalang talaga ang nakikita ko sa salamin eh. Napailing-iling si Renzo dahil masyadong binababa ng babae ang sarili. Na sa katunayan, maganda ang babae at may magandang hubog na katawan. Magaling kumilati si Renzo pagdating sa babae, kaya alam nito na may maipagmamalaki ang dalaga pagdating sa pagandahan ng katawan. Masyado mong dinadaw ng sarili mo. By the way, ako si Renzo, ikaw. Salamat pala sa pag-aalaga mo sa akin. Buti nakayanan mo akong buhatin. Ako si Maya. Oo nga, buti nakayanan ko. Akala ko mawawalan na ako ng malay sa sobrang bigat mo. Natawa na nga lamang si Renzo at naihiyang napakamot sa batok. Pasensya na sa abala. Ilang araw pala akong walang malay. Isang araw. Bala ko na nga sanang ipaalam sa bayan ang kalagayan mo eh. Hindi lang kasi kita maiwan dito. Baka kasi bigla kang magising. Salamat talaga sa'yo. Nakangiting saad nga ni Renzo. Kung hindi mo mamasamain, bakit nandito ka sa kagubatan at sugatan pa? Pangusisa nga ni Maya. Nagcamping lang sana ako ang problema. Hinabol ako ng malaking baboy ramo at ayun nahulog ako sa bangin. Akala ko mamamatay na ako. Maraming mababangis na hayop dito, kaya dapat alerto ka. Mag-isa ka lang dito? Oo, mga alagang manok at yung pusa ko, gala lang yung kasama ko. What? Hindi ba delikado? Sa tulad mong babae na mag-isa rito sa kagubatan? Malungkot nang umiti si Maya at bumuntong hininga. Mas ligtas pa ako rito. Kesa sa bayan na maraming tao, ang tingin sa akin isang sumpa. Madiing pinagdikit nga ni Renzo ang mga labi at tila walang mahanap na salita upang pag-aani ng loob ng babae. Kaya mas mabuting narito ako kasamang kalikasan. Mas ligtas ako at masaya ako rito. Talaga masaya ka? May bulalas na tanong nga ni Renzo kahit hindi nito nais itanong. Tumayo si Maya at tumalikod. Wala akong pagpipilian kundi ang maging masaya rito at makontento mag-isa. Lumamlam ang mga mata ni Renzo dahil nahabag ito sa babae. Nakatitig lang ang binata sa dalagang naglalakad palabas ng kubo. Dahan-dahan na tumayo Renzo at naglakad palabas ng kubo. Nakita nito si Maya na nag-aayos ng mga kahoy. Gusto mo tulungan kita? Tanong nga ni Renzo. Nilingon ni Maya ang binata tumiling. Umupo ka na lang dyan, magsasaing lang ako. Hoy, lumipas ang mga araw, nagkaroon ng masayang ngiti ang labi ni Maya. Ngiting hindi pinilit, hindi ngiting walang kabuhay-buhay. At tila nagkaroon ng kulay ang kubo ng dalaga. Habang nagpapagaling si Renzo, tinuturuan ni Maya magsiga ang binata, manghuli ng isda at mamitas ng prutas sa paligid. Minsan ay sabay silang nakaupo sa tabing batis, nakikinig sa lagaslas ng tubig habang sumasayaw ang mga alitap-tap sa gabi. Ayaw mo bang manirahan sa maraming tao o may makasama man lang sa buhay? Tanong nga ni Renzo habang nakatitig sa batis. Tumingala si Maya at tumitig sa bilog na buwan. Siyempre gusto.
Nangarap ako na balang araw sana't may tumanggap sa akin. Ang totoo kasi araw-araw nalulungkot ako tuwing gigising. Akala ko sanay na ako pero nagkamali ako. Ang mga magulang mo, may mga kapatid ka pa ba? Pangusi sa panga ni Renzo. Si inay lang kinagisnan ko. Pero diring-diri din siya sa akin, nakakala mo. Nakakahawang sakit yung meron ako. Wala akong idea kung anong klaseng amang meron ako dahil kahit minsan, hindi binanggit ni inay ang tungkol sa ama ko. Nakakalungkot naman pala ang buhay mo. Hindi ko lubos maisip ang pinagdaanan mo simula nung maliit ka pa. Napangiti na nga lamang si Maya. Pero sa kabila ng nangyari sa akin, hindi ako nagtanim ng galit kanino man. Lalo na sa ina ko, na hindi man lang ako minahal at pinahalagahan. Sa halip, pinintindi ko sila. Mas lalo humanga si Renzo kay Maya dahil sa busilak na puso ng dalaga. Nang tumingin si Maya kay Renzo, ay nagtagpo ang mga mata nila. Sa unang pagkakataon, uminit ang puso ng dalaga na tila nakahanap siya ng kalinga sa katauhan ni Renzo. Ngunit dumating din ang araw na kailangang bumalik ni Renzo dahil may mga responsibilidad pa itong dapat harapin sa Maynila. Hinatid ni Maya si Renzo sa bayan. Parang pinipiga ang puso ng dalaga na aalis at babalik na ang lalaki sa totoong buhay nito. Sa maikiling nakasama ni Maya, ang lalaki ay nahanap niya tunay na saya. Babalik ako, Maya. Pangako ni Renzo habang nakasakay sa habal-habal. Hindi kita malilimutan. Ngumiti lang si Maya, bagaman may kirot sa kanyang puso. Pinanood niya ang papalayong si Renzo hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin niya. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang masasayang araw, muling naging tahimik ang kubo at buhay ni Maya. Lumipas ang linggo, naging tila isang alaala na lamang si Renzo sa tahimik na mundo ni Maya. Sa bawat paggising niya, tila inaasahan pa rin niyang maririnig ang boses ng lalaki na nagbibiro habang nag-iihaw ng isda sa labas ng kubo. Ngunit wala na roon si Renzo, tanging ang mga huni ng ibon at ang malamig na simoy ng hangin na lang ang kasama ni Maya. Sa kabila nito, pinilit ni Maya na bumalik sa dati niyang buhay noong hindi pa niya nakikilala si Renzo. Naghahapunan mag-isa, namumulot ng mga tuyong sanga at nagpapakain ng mga alaga. Ngunit may mga gabi na habang nakatingin siya sa ningas ng apoy, hindi niya maiwasang mapaisip. Babalik pa kaya ang lalaki? Hindi naman si Maya umaasa. Ngunit may bahagi sa kaibuturan ng puso niya ang umaasa. Isang hating gabi, habang nakahiga si Maya at binabasa ang dyaryo na minsang napulot niya sa bayan, biglang may naamoy siyang usok. Unay inakala niyang guni-guni lang ito, ngunit ilang saglit pa'y narinig niya ang mga kaluskos ng apoy sa bubong. Nang tumingin si Maya sa labas ng bintana, nakita niya ang dalawang figura ng tao na papalayo. Agad napatayo si Maya at nagtangkang lumabas, ngunit sinalubong siya ng makapal na usok. Kinakain na ng apoy ang kalahati ng kanyang kubo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahablot ang mga mahahalagang gamit. Ang larawan ng kanyang ina, ang ilang damit, at ang kanyang mga halamang gamot. Hinanap ng mga mata niya ang alagang pusa, ngunit hindi niya ito makita. Mabilis kumalat ang apoy. Sa huli, napilitan si Maya tumakbo palabas na walang sapi ng paa, habang ang kanyang kubo ay unti-unti nang tinutupok ng apoy. Mula sa malayo, pinanood ni Maya ang pagbagsak ng sariling tahanan. Tahimik siyang napaluhod sa lupa, luha ang napakapit sa dibdib. Sa isang iglap, nawala ang naging kanlungan sa napakaraming taon. Puno ng pighati ang puso niya dahil sa pangyayaring ito. Bakit napakalupit ng mga tao? Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Puno ng hinanakit na bulungan ni Maya. Ang hinala niya ay ang dalawang tao na nakita niya ang nagsunog ng kubo. Paano na ako ngayon? Tulalang tanong ni Maya sa sarili. Wala sa sariling nagtungo nga siya sa bayan. At dahil tulala siya habang naglalakad ay may nakabanggaan nga siyang babae.
Hala miss, pasensya na, nagmamadali kasi ako eh. Hinging pa umanhin ng babae. Nagising naman bigla ang diwa ni Maya at yumuko. Pasensya rin dahil wala ako sa sarili habang naglalakad. Ayos ka lang ba? Tanong nga ng babae. Hindi nakaimik si Maya. Tahimik nga siyang lumuha. Nahabag naman ang loob ng babae nang makita ang sakit sa mga mata ni Maya habang lumuluha. Wala na akong mapupuntahan. Sinunog nila ang kubo ko. Umiiyak na sumbong ni Maya. Natila bata at hindi na nga kinaya ni Maya ang dinadalang sakit. Niyakap ng babae si Maya at tinapik-tapik ang likod. Ako nga pala si Bea. Gusto mo sumama ka muna sa akin sa Manila? Tamang-tama naghahanap ng waiters ang restaurant na pinapasukan ko. Isasabay kita. Nabuhayan ng loob si Maya lalo pat naroon sa Manila si Rinso. Baka sakaling mag-cruise ang landas nila roon. Mabuti na lang na isalba ni Maya ang mahahalagang dokumento tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Makalipas ang 2 linggo, dumating si Rinso sa paanan ng bundok. Bit-bit ang mabigat na bag at may dalang mga bagong gamit. Magaan ang kanyang pakiramdam habang umaakyat. Sabik siyang makita si Maya at tuparin ang kanyang pangako. Ngunit pagdating ni Rinso sa lugar kung saan dating nakatayo ang kubo ni Maya, natigilan siya. Wala na ang kubo. Tanging mga abo, sunog na poste at mga sirang palayok ang natira. Agad nagtungo si Rinsi sa kalapit na baryo at nagtanong. Ayon sa mga tao roon, nasunog daw ang bahay ng dalaga at mula noon ay hindi na nila ito muling nakita. Wala raw nakakaalam kung saan ito nagtungo. Malalim ang iniisip ni Rinso habang bumabalik sa naabong kubo ni Maya. May matinding bigat sa kanyang dibdib habang nakatayo siya sa gitna ng mga abo. Ang mga ngiti, tawanan at mga gabing sabay silang nakatingin sa mga bituin. Tila naglaho sa isang kisap mata. Yumuko si Rinso at pinulot ang isang piraso ng paso na hindi pa lubusang nasira. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Pasensya na Maya. Mahinang bulungan ni Renzo. Huli akong dumating. Sana muling magtagpo ang mga landas natin. Sinisiguro kung wala nang maaaring manakit pa sa'yo. Makalipas ang 2 buwan, kahit paano naging mabuti ang lagay ni Maya sa Manila. Kahit laging pagod ang katawan sa trabaho bilang waitress, kinakaya niya. May iilang mga customer ang nilalait siya at binubuhasan ng tubig o kaya juice, ngunit hindi na lang niya pinapansin. Pero karamihan naman ay walang pakialam sa itsura niya na ipinagpapasalamat niya. Habang si Rinso ay hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang alaala ng dalagang nagligtas sa kanya noon sa bundok. Minsan, tuwing gabi matapos ang mahabang araw ng trabaho, napapatingala si Rinso sa langit at para pagmasdan ang mga bituin na madalas nilang gawin ni Maya bago matulog. Isang araw inimbitahan si Rinso ng business partner nito na kumain sa isang sikat na restaurant. Habang nakaupo sila sa isang VIP table, napansin ni Rinso ang isang babaeng waitress na nagdadala ng tray ng pagkain. Magaan ang kilos ng dalaga at maingat sa bawat hakbang. Ngunit hindi iyon ang unang bagay na pumukaw ng pansin ni Rinso, kundi ang balat sa kaliwang pisngi ng dalaga. Kumabog ng mabilis ang puso ng binata habang pinagmamasdan ng babaeng yon. Maya, halos mabitawan nga ni Renzo ang hawak na baso. Habang abala ang mga customer may narinig nga si Renzo, nabulungan sa kabilang mesa. Grabe, bakit kaya pinapayagan ng restaurant na magtrabaho ang kanyang itsura? Nakakasira ng gana. Sad pa nga na isang babae. Kung ako ang manager, matagal ko nang tinanggal yan. Segunda naman ang isapat na pakunot ang noon ni Renzo at madiing ikinuyom nga ang mga kamao. Hey, Mr. Montero, okay ka lang ba? Tanong ng business partner ni Rinso. Pilit nang umiti si Rinso at tumango. Napahiya si Maya. Bahagyang yumuko habang pinipigilang mangilid ang luha. Sanay na siya sa mga ganitong salita, ngunit bawat isa'y parang tinik na humihiwa sa kanyang puso.
Biglang tumayo si Rinso. Mabigat ang bawat yabag nito habang papalapit sa mesa ng mga taong nanlilibak. Excuse me. Malamig at matalim na ang boses ni Renzo. Halatang nagpipigil ng galit. Kung wala kayong masasabing maganda tungkol sa staff, mas mabuti sigurong tumahimik na lang kayo. O baka gusto niyong tawagin ko ang manager para kayo ang palabasin. Napapahiyang natatameme na nga lamang dalawang babae, lalo pat kilala ng mga ito si Renzo na isang business tycoon. Maya. Mahinang tawag na nga lamang ni Renzo, may halong pagkasabik at paghalangan. Renzo? Hindi makapaniwalang sambit naman ni Maya. Nanlaki yung mga mata ng dalaga dahil sa gulat. Ako nga, kung alam ko lang na narito ka, agad sana ako nagtungo rito para makita ka. Mr. Montero, may problema ba? Tanong ng business partner nga ni Renzo nang makalapit nga ito. Binigyan ng matalim na tingin nga ni Renzo ang dalawang babae na nanlilibak nga kanina kay Maya. Agad naman ang mga to na nag-iwas ng tingin at sabay tayo at naglakad palabas ng restaurant. Nothing. Pwedeng bukas na lang natin ituloy ang proposal? May mahalagang bagay lang ako nagagawin. Tumango ang kausap nga ni Renzo at nagpaalam na aalis. Binaling ni Renzo ang tingin kay Maya. Ayos ka lang ba rito? Pwede ba kitang makausap? Pero may trabaho pa ako. Sad naman ni Maya. Ako nang bahala. Kung papayag ka sa gusto ko, sa akin ka nalang magtrabaho. Hindi mo na kailangan na araw-araw na harapin ang mga taong mapanghusga sa'yo. Ha? Ano namang trabaho? Yaya, kasambahay. Tamang-tamang kailangan ko ng katulong ngayon na mag-aalaga sa anak ko na 6 na taon na dahil kakaresign lang ng dating yaya ni Sophie. Nakangiting sagot nga ni Renzo. Natigilan si Maya nang marinig nga ang sinabi ni Renzo na may anak pala ito. Parang tinusok nga ang puso ng dalaga sa nalaman. Alangan nang umiti nga si Maya. Pero wala akong alam sa pag-aalaga sa bata. Huwag ka mag-alala, mabait si Sophie. Ang gagawin mo lang talaga paliguan, pakainit, bantayan siya. Hindi siya makulit at pasaway. Sige, huwag ka magalit kapag umiyak ang anak mo ha. Pagpayag na nga lamang ni Maya. Ngumiti ng malapad si Renzo. Hindi mangyayari yon dahil siguradong magkakasundo kayo. Nagpaalam si Maya sa boss niya at kay Bea na naging kaibigan na niya. Habang nakasakay sa kotse ni Renzo, hindi maiwasan ni Maya na kabahan dahil baka makita niya ang asawa ni Renzo. Desmayado si Maya dahil pamilyadong tao na pala ang lalaki dahil alam niya sa sarili na may pagtingin na siya kay Renzo. Muli, umusbong ang kilig sa puso ni Maya. Maliman ang nararamdaman, sa isip ni Maya ay itatago na lang ang lihim na pagtingin para kay Renzo. Ang tagal kitang hinanap. Sad nga ni Renzo na bumasag nga sa katahimikan. Binalikan kita noon pero ang nakita ko lang ay abo. Dugtong ni Renzo na nakatingin nga sa daan habang nagmamaneho. Bagyang lumungkot ang mga mata ni Maya. Nasunog ang kubo ko. Napilitan akong bumaba ng bayan para sana humingi ng tulong. Mabuti na lang nakita ko si Bea. Siya ang tumulong sa akin na makabangon. Akala ko nga nakalimutan mo na ako. Umiling-iling naman si Renzo. Hindi kita makakalimutan, Maya. Kahit kailan. Dahil pamilyado na itong tao. Nang makarating sila sa mansyon, agad ipinakilala ni Renzo si Maya kay Sophie. Nagkubli ang bata sa likod ng kanyang ama. Tahimik na lumapit si Maya sa bata, lumuhod para pantay ang kanilang mga mata. Bagamat halata, ang hiya ni Maya dahil baka matakot ang bata sa kanyang balat. Sinikap niyang ngumiti. Ay Sophie, gusto mo bang marinig ang kwento ng isang diwata ng kagubatan na umibig sa isang tao? Malambing nga na tanong ni Maya. Dahan-dahang kumunot ang noo ng bata, ngunit may kislap sa mga mata. Fantasy story po! I love fantasy stories! Nakangiting tumango si Maya. Napangiti rin si Renzo dahil alam nga nitong nakuha na ni Maya ang interes ng anak. Lumapit si Sophie kay Maya na may ngiti sa labi. Yes po, please. Maiwan ko na muna kayo rito. Ilalagay ko lang itong mga gamit mo sa magiging silid mo. Paalam nga ni Renzo.
Sige. Binuhat ni Maya si Sophie at umupo sila sa sofa sa sala at nagsimulang magkwento na nga si Maya. Habang si Sophie seryosong nakikinig na talagang interesado sa kwento. Why po sad ang ending? Tanong nga ni Sophie nang matapos ang kwento. Ngumiti si Maya at marahang pinisilang tungki ng ilong ng bata. Hindi naman yun sad. Sa puso nila ay happy ending pa rin. Bumalik man sa mundo ng mga diwatang babae ngunit sa puso nilang magkasintahan, naroon pa rin ang pag-ibig na wagas. Bakit hindi na lang kailangan magsama sila? Tanong nga ulit ng bata. Dahil hindi lagi ang happy ending ay nagsasama sa bandang huli. Ang mahalaga, naroon pa rin ang puso nila, ang pagmamahal sa bawat isa. Tao kasi ang lalaki at diwata naman ang babae. Bawal ang ganung pag-ibig. Baka diwata si mommy kaya hindi sila nagsasama. So it means mahal pa rin nila ang isa't isa kahit hindi sila magkasama? Dagdag pa nga ni Sophie. Natigilan si Maya at kaagad nga na nakasagot. Hindi ko alam. Ang mommy at daddy mo lang makakasagot niyan. Sumimangot na nga lamang si Sophie. Hindi nga ako binibigyan ng pansin ni mommy eh. Kahit kaunting oras sa akin wala talaga. Kung naroon man ako sa kanila, lagi na lang ako sinisigawan at sinasabihang mabagal. Tsaka sagabal lang ako sa kanya. Kaya sabi ko kay daddy, ayoko na lang pumunta roon. May awang nakatitig si Maya sa malungkot na mga mata ng bata na nangungulila sa kalinga ng isang ina. Niyakap niya ang bata at hinimas-himas ang ulo. May mga magulang talagang kayang tiisin ang anak. Akala niya ay ang ina lang niya ang ganun dahil sa itsura niya, ngunit hindi pala. Kahit isang napakaganda at cute na bata na tulad ni Sophie ay pinabayaan ng ina. Baka naman may pinagdadaanan lang ang mommy mo. Nariyan naman ang daddy mo na mahal ka. Sad nga ni Maya, para pagaanin ang loob ng bata. Umiti ang bata at niyakap nga din. Si Maya, sana po hindi ka po umalis katulad ng mga naging yaya ko. Gusto po kita eh. Pwede po bang maging mama na lang kita? Humiwalay sa pagkakayakap si Maya at tinurong sarili. Ako? Magiging mama mo? Naku, wag na, baka pagtawanan ka pa ng mga kaklase mo dahil may mama kang pangit. Hinawakan ni Sophie ang pisngi ni Maya na may balat. Hindi ka po pangit. Ang ganda-ganda mo po. Mami nga po kita eh. Naiiyak na ngumiti si Maya at pinatong ang kamay sa kamay ni Sophie na nasa pisngi niya. Magama nga kayo. Ikaw at ang daddy mo pa lang nakapagsabi sa akin maganda ako. Bulag lang po ang hindi makitang kagandahan mo. Sada man ni Sophie. Nako, kung makapagsalita ka parang hindi ka 6 na taon na. Para ka ng matanda na tao. Matalino at matured na bata si Sophie. Biglang sabat nga ni Renzo. Nakabababa lang pala ng hagdan. Daddy, pwede po bang maging mama ko si Tita Maya? Magiliw na tanong nga ni Sophie. Nagulat naman si Renzo, pero parang bigla siyang kinabahan. Siyang tanungin mo. Tinignan nga ni Sophie sa mga mata si Maya na tila nakikiusap. Please po, Tita Maya, mama na lang po itatawag ko sa'yo. Natatawang tumango si Maya. Basta wag kang iiyak kapag nalaman ng mga kaibigan mo na may mama kang pangit. Tutuksuhin ka nila. Gusto mo ba yon? Hindi po, pero lagot sila sa akin kapag lalaitin ka nila. Ipapakulong ko sila kay daddy. Seryosong banta pa nga ni Sophie. Natawa ng malakas si Maya. Napuno ng saya ang puso niya dahil sa mag-ama na binibigyan siya ng halaga. Sa mga sumunod na araw, naglaro sina Maya at Sophie sa hardin na nagustuhan ng bata. At sa gabi nagkukwentuhan bago matulog. Isang gabi, habang pinapatulog si Sophie, narinig ni Renzo ang tawanan ng dalawa mula sa kwarto ng bata. Pinagmamasdan ni Renzo mula sa pintuan kung paano hinahaplos ni Maya ang ulo ng anak habang kinakantahan ng lumang lullaby. Napangiti si Renzo. Parang matagal nang magkasama ang dalawa na parang tunay na mag-ina. Mabilis na dumaan ang mga araw sa mansyon. Si Maya, na noong unay nahihiya at halos hindi makagalaw ng malaya,
ay unti-unting naging bahagi ng pamilya, lalo na ng buhay ni Sophie. At sa bawat ngiting nakikita ni Rinzo mula sa kanyang anak, mas lalo nitong nakikita na espesyal si Maya. Isang hapon, abala si Maya sa pagkukwento kay Sophie. Nakaupo sila sa veranda habang malamig ang simoy ng hangin at may dalang amoy ng mga bulaklak mula sa hardin. Nakasilip si Rinzo mula sa pinto, hawak ang tasa ng kape. Nakatitig ito sa dalawa, sa ngiting puno ng pagmamahal ni Maya at sa kasiyahang kitang-kita sa kanyang anak. Hindi nito napigilan ng mapangiti at sa bawat paglipas ng araw, mas lalong nahuhulog si Rinzo sa dalaga. Kinagabihan, matapos patulugin si Sophie, nagkasabay sina Maya at Rinzo sa kusina. Si Maya, abala sa paghuhugas ng mga plato at si Rinzo naman, nakasandal sa counter na tahimik, pinagmamasdan ng dalaga. Hindi mo naman kailangan hugasan yan. Si Manang Joy na lang ang bahala dyan. May sarili ka namang nakatoka na trabaho. Ako na sir, dahil nandun pa naman si Nanay Joy naglalabi eh. Wala naman na akong gagawin pa. Malaki kaya ang pasahod mo sa akin. At libre pa lahat. Kaya dapat lang na magtrabaho ako ng mabuti. Alam mo Maya, hindi ko na maalala ang huling beses na nakita kong tumawa ng ganito ang anak ko. Biglang pag-iiba nga ni Renzo. Huminto saglit si Maya na hawak pa ang plato. Bata pa siya Renzo. Siguro kailangan lang niya ng kasamang intindihan ng mga bagay na hindi pa niya kaya maintindihan. Tama, dahil ikaw ang dahilan ng kasiyahan niya. Ikaw ang umiintindi at pumupuno ng pagkukulang ko bilang magulang. Naginit ang pisngi ni Maya. Ibinaba niya ang plato at nagpasyang tapusin na lang ang ginagawa. Mamaya kapag wala nga roon si Renzo. Ngunit bago siya makalayo iniabot nga ni Renzo ang isang tuwalya. Nabasa na yung damit mo, dapat kasi nag-apron ka. Baka lamigin ka. Napatitig si Maya sa mga mata ni Rinzo. Malapit sila sa isa't isa at ramdam ni Maya ang tila nagniningas na apoy dahil sa sobrang lapit ng lalaki. Ang tibok ng kanyang puso ay halos umalingaw-ngaw sa kanyang dibdib. Salamat. Mahinag saad ni Maya bago mabilis na lumayo para kunwari may gagawin pang iba. Napabuntong hininga si Rinzo. Balak nitong dahan-dahanin ang pag-amin kay Maya. Ngunit tila kay ilap ng babae na parang laging iniiwas ang tingin. Hindi alam ni Rinzo kung paano aaminin ang nararamdaman para kay Maya at kung paano susuyuin ang dalaga na kakaiba sa lahat ng nakilalang babae. Kinabukasan, ipinasyal ni Rinzo si Sophie at Maya sa isang park. Maganda ang araw at halos puno ng mga bata ang lugar. Habang naglalaro si Sophie sa swing, nakaupo naman sina Rinzo at Maya sa isang bench habang pinagmamasdan ng bata. Masaya siya. Sad nga ni Maya na nakangiti habang tinitignan nga ang paggalaw ng buhok ni Sophie na humahampas sa hangin. Dahil kasama ka. Biglang saad nga ni Renzo at natigilan si Maya na patingin sa lalaki. Ngunit hindi tumitinag ang mga mata ng lalaki na parabang sinasabi ni Renzo ang lahat nang hindi kayang ipahayag ng damdamin. Alam mo ba Maya, matagal ko nang hinahanap ang ganitong klase ng kapayapaan. Yung simpleng umupo lang manood ng taong mahalaga sa'yo at hindi mo nahihilingin pa ang kahit ano. Renzo, mahirang sambit ni Maya. Tila hindi alam ko ano ang dapat na sagot. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang tumakbo si Sophie pabalik. Bitbit ang isang maliit na bulaklak. For you, Mama! Masayang saad pa nga ng bata. Tila nalusaw ang puso ni Maya sa tuwa. Kinuha niya ang bulaklak at nilagay nga sa gilid ng tenga. Salamat, Sophie. Kinagabihan ng matapos patulugin si Maya, tumambay muna sila ni Renzo sa veranda, nag-uusap habang nakatingala sa mga bituin. Hindi ka ba natatakot? Kapag nalaman ng mga tao na akong kasama mo. Bakit ako matatakot? Balik tanong ni Renzo. Minsan Maya, hindi sa paningin ng iba nasusukat ang halaga ng tao, kundi sa puso. At sa puso ko ikaw ang mahalaga. Natigilan si Maya.
Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang yun. Ngunit sa ngiti at sa paraan ng pagkakasabi ni Renzo, dama nga niya na totoo to. Tumayo si Maya dahil parang hindi pa handa ang puso na maaaring ipahayag ni Renzo. Gabi na, matulog na tayo. Good night, Maya. Malumanay na saad ni Renzo. Good night. Sagot ni Maya at naglakad na paalis. Habang nakahiga sa kama si Maya, ay napangiti siya dahil nagkaroon ng malaking pag-asa ang puso niya. Sa susunod, kung sakaling may ipagtapat si Renzo, ay handa na siya makinig. Kinabukasan, habang abala si Maya sa kusina na naghahanda ng almusal para kay Sophie, biglang may dumating na mamahaling kotse sa labas ng mansyon. Ang tunog ng makina ay kakaiba, malakas, nangingibabaw at tila nagsasabing may dumating na bisitang hindi basta-basta. Lumabas si Renzo mula sa opisina nito, halatang nagtataka. Sumilip din si Sophie mula sa hagdan na hawak pa ang laruan nitong manika. Daddy, sino yun? Inosenteng tanong ng bata. Ngunit bago pa masagot ni Renzo, bumukas nga ang pinto at pumasok ang isang babaeng elegante. Nakasuot ng mamahaling damit, nakataas ang baba at may ngiting puno ng kumpiyansa. Hi, me loves. Malambing ngunit mayabang na bati ng babae. Mommy! Sigaw nga ni Sophie at agad na tumakbo pa napunta nga sa kararating lang na babae. Napakagatlabi na nga lamang si Maya habang pinagmamasdan ng yakapan ng makina. Hindi niya may paliwanag ang hapdi ng nararamdaman sa dibdib. Clarice? Malamig na bati naman ni Renzo. Renzo, ang tagal ko nang hindi nakikita ang anak natin. Look at her! Ang laki-laki na niya. Ngumiti si Clarice. Waring walang nangyaring masama sa pagitan nila. Yes, it's been 2 years. Sarkastikong saad na nga lamang ni Renzo. At sino naman siya? Tanong nga ni Clarice na nakatitig nga kay Maya at bakas ang pagkasuklam at pangmamaliit sa tinig. Siya si Maya. Siya ang nag-aalaga kay Sophie. She's the one making sure our daughter is happy and cared for. Diretsahang sagot naman ni Renzo na walang alinlangan. Saglit na natigilan nga si Clarice, sumikot ang tingin nito kay Maya. Sinipat mula ulo hanggang paa, lalo pang tumitig sa malaking balat sa mukha ng dalaga. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit nga sa labi nito. Ah, siya pala. Buti hindi natakot ang anak natin. She's like a monster. Shut the fuck up, Clarice. Igalang mo naman si Maya. Gigil na putol nga ni Renzo sa sasabihin ni Clarice. Mom! Mommy is not a monster. She's an angel. Pagtatanggol naman ni Sophie kay Maya. Mama? Napataas ang kilay ni Clarice at nagpalipat-lipat ng tingin kay Renzo at Maya sabay halakhak na parang nanunuya. Renzo, I want to say sorry. Gusto ko nang bumalik sa inyo ni Sophie. And I promise babawi talaga ako. Mapang-akit nga na sabi ni Clarice habang inaaplos ang dibdib ni Renzo. Hindi kumibo si Maya. Piniling manatiling tahimik kahit ramdamang bigat sa puso sa eksenang nakikita. Mahinang tinulak ni Renzo si Clarice. Maaari ka pang magpakananay kay Sophie pero hindi na mabubuo ang pamilya natin. We're done. At ikaw sumira at tumapos. Ngumiti lang si Clarice na hindi matinag sa malamig na boses ni Renzo. Basta babawi ako sa inyo. Nag-aangko rin ako sa mommy mo na aayusin ko ng pamilya natin. Araw-araw akong kinukulit eh. Kinagabihan hindi mapakali si Renzo. Alam niyang hindi simpleng pagbisita lang ang ginawa ni Clarice. May plano ito at hindi niya hahayaang guluhin ang katahimikan nila. Habang nasa veranda sina Maya at Renzo, umiinom ng kape, napansin nga ni Renzo, tahimik ang dalaga hindi tulad ng mga nagdaang gabi na laging may kwentuhan. Anong iniisip mo? Wala. Sagot ni Maya na hindi makatingin ng diretso kay Renzo. Ramdam niya ang takot baka bumalik si Clarice sa buhay ng magama at wala na nga siyang lugar pa rito. Maya, kahit anong gawin ni Clarice, kahit anong sabihin niya, ikaw ang nandito ngayon. Ikaw ang mahalaga. Bahagyang nag-init ang mga mata ni Maya na parang maiiyak.
Kahit na hindi direktang sinasabi ni Rinzo ang damdamin, ngunit ang galaw at bawat salitang lumabas sa bibig ni Rinzo ay ipinapahiwatig nito kung gaano kahalaga si Maya. Ngunit bago pa si Maya makasagot, biglang bumukas ang pinto ng veranda. O, dito pala kayo. How sweet, nagkakape sa gabi. Nakangiting saad ni Clarice na nakasuot ng silk na nightgown. Tumabi ito kay Rinzo at walang pakundangan na hinalikan sa labi si Rinzo. Bago pa maitulak ni Rinzo si Clarice, ay lumayo na ito at umupo sa katabing sofa. Nanlamig si Maya at nag-iwas ng tingin sa dalawa at mabilis na nagpaalam. Mauna na ako, Renzo. Nang makalis nga si Maya ay matalim na tinignan nga ni Renzo si Clarice. Bakit mo yun ginawa? Anong pumasok sa isip mo at bumalik ka rito? Nagsawa ka na sa pagiging buhay dalaga? Bakit ba? Asawa naman kita. Bale, walang sagot nga ni Clarice. Dating asawa. Maring pagtatama ni Renzo. Bakit ka ba nagagalit? Dahil ba sa mukhang halimaw na yaya na yun? Don't tell me you like her. Sad pa nga ni Clarice habang nakataas ang kilay. No, but I love her. Teretsa ang saad nga ni Renzo. What? Seryoso ka ba? O baka nasaktan ka lang sa ginawa ko kaya sinasabi mo yan? Hindi ka ba nandidiri sa mukha niya? Mas nandidiri ako sa'yo. Saad ni Renzo sabay tayo nga at iniwang mag-isa si Clarice sa veranda. Hindi ako sasuko na makuha ka lang ulit, Renzo. Madiing bulungan ni Clarice. Sa mga sumunod na araw, laging lumalapit si Clarice kay Sophie. Binibilhan nito ng mga mamahaling laruan, designer clothes, at kung ano-ano pang regalo. At si Clarice na rin ang gumawa ng dating ginagawa ni Maya sa bata. Hindi naman makareklamo si Maya dahil si Clarice ang tunay na ina ng bata. Look, Daddy, Mommy gave me this dollhouse. Masayang saad ni Sophie habang ipinapakita kay Rinzo ang isang mamahaling laruan. Masaya rin si Maya para sa bata dahil muling naramdaman nito ang kalinga ng ina, ngunit ramdam niyang dahan-dahan siyang inilalayo ni Clarice. Tuwing susubukan niyang samahan si Sophie, agad pupwesto si Clarice at haharangan siya. Sophie, come with Mommy. Let's play upstairs. Leave your yaya alone, baka pagod siya. Aya pa ni Clarice. Tumingin muna si Sophie kay Maya. Okay lang po, Mama? Oo na. Play kayo ng mommy mo. Nakangiting sagot na nga lamang ni Maya. Lihim na umirap si Clarice dahil hindi nito gusto ang pagtawag na mama ni Sophie kay Maya. Hindi magawang magmaldita ni Clarice dahil malapit ang anak kay Maya, sinusubukan nitong muling makuha ang loob ng anak. Nang makaakyat ang mag-ina, agad na kinausap ni Rinzo si Maya. I'm sorry. Napapansin kong ginagawa ni Clarice. At alam ko na nalulungkot ka. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Ina ni Sophie si Clarice kaya may karapatan siya. Hinawakan ni Renzo ang kamay ni Maya at nakipagtitigan sa mga mata nito. Hindi ko na kayang pigilan pang nararamdaman ko, Maya. Mahal kita. Ikaw ang muling nagbigay ng kulay sa buhay naming mag-ama. Alam ko mali na umamin ka agad ako na hindi ko pa naayos ang sitwasyon namin ni Clarice. Hindi ko kasi alam na susulpot siya bigla. Matagal na kaming hiwalay at walang komunikasyon. Natatakot ako baka bigla ka nalang mawala. Na umalis na lang na walang pasabi. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag hindi ulit kita makita. Kinagat nga ni Maya ang ibabang labi upang pigilan ng ngiti. Masaya siya dahil nagtapat nga ng pag-ibig si Renzo sa kanya. Mahal din kita, Renzo. Ang totoo. Natatakot lang kasi talaga ako na baka mawalan na ako ng puwang sa inyong mag-ama dahil narito na ang ina ni Sophie. Hinaplos ni Renzo ang pisngi ni Maya. Ayusin ko lang sa amin ni Clarice. Pangako kapag naayos ko na pakakasalan kita. Kasal agad? Walang ligaw? Natatawang biro pa nga ni Maya. Natawa na nga lamang din si Renzo sabay pisil nga sa pisngi ni Maya. Huwag kang mag-alala kahit kasal na tayo araw-araw kitang liligawan. Hindi na kasi tayo bumabata. Napahagikgik na nga lamang si Maya. Ngayon malakas na ang loob ni Maya dahil sa binitawang salita ni Renzo. Ang tanging gagawin na nga lamang niya
ay pagkatiwalaan nito. Kinagabihan ng patulog na nga si Sophie, hinanap ng bata si Maya. "Nasaan po si Mama? I want Mama to sing a lullaby for me." "No, akong kakanta para sa'yo." Saad naman ni Clarice, pero kunwaring nakangiti. "But I don't want your voice. Mama's voice is better." Sagot pa nga ni Sophie. "I said no. Now go to sleep. Nagiging matigas na ang ulo mo. Yan bang natutunan mo sa impaktang yon?" Saad nga ni Clarice na nalalaki mga mata kay Sophie. Humikbi si Sophie at humiga nga sabay talukbong ng kumot. "Akala ko, Mommy, nagbago ka na." Pilit na ngumiti si Clarice at tinaplos ang ulo ni Sophie. "Sorry kung nasigawan kita. Ang kulit ko eh." "Sige na, matulog ka na. Pupuntahan ko pa ang daddy mo." Nang hindi na nga sumagot nga si Sophie, tumayo na si Clarice at naglakad palabas ng silid at dumiretso nga sa office ni Renzo. "Let's be practical. I know na hindi naging maganda ang nakaraan natin. Pero we can fix this. We can be a family again. For Sophie." Panimula ni Clarice na nakaupo sa leather chair. Tahimik lamang si Renzo na nakatingin ng diretsyo kay Clarice. "Look, your parents want this. Alam mo, matagal na nilang gusto na magkasundo tayo ulit. Hindi ba ito ang mas makabubuti sa anak natin?" Dugtong pa nga ng babae. Humugot ng malalim na hininga si Renzo. "Clarice, what's best for Sophie is love and care. Hindi yung nakikita niyang nagtatalo ang mga magulang niya. At higit sa lahat, hindi ko na kayang bumalik pa sa dati. Hindi na. At alam naman nating pareho na hindi mo kayang ibigay kay Sophie yon, ang pagmamahal at pagpapahalaga. Simula nang pinanganak siya, hindi ka man lang nagpakita ng pagmamahal sa anak natin na para bang isang pagkakamali siya na nabuhay sa sinapupunan mo." Mapait na natawa si Clarice. "Bakit hindi mo na kayang bumalik? Because of her?" Itinuro ni Clarice ang pintuan kung saan nakatayo si Maya. Hawak ang tray ng kape na para ba sana kay Renzo. Nanlaking mga mata ni Maya. Agad na yumuko at nagpaalam. Ngunit bago pa nga siya makalabas, nagsalita si Renzo. "Yes, because of her." Matatag na sagot ni Renzo. Natigilan si Clarice. Napalunok ito. Halatang hindi inaasahan ang sagot. Ngunit ang tingin nito kay Maya ay lalo pang naging mapanlait, parang nangakong hindi titigil. Nakangiting naglakad si Maya papunta sa silid niya at nang makapasok ay nagulat siya dahil naroon si Sophie na nakahiga. "Mama!" Inaantok na tawag nga ng bata. "Bakit ka nandito? May nangyari ba?" Nag-aalalang tanong nga ni Maya na tumabi kay Sophie. "Hala po, na-miss lang kita. Gusto kong kantahan mo ko. Pwede po bang tumabi sa'yo?" "Sige, kapag tulog ka na ililipat na lang kita sa kwarto mo." Saad na nga lamang ni Maya. Tumango si Sophie at nagsimula naman kumanta si Maya. Agad nakatulog ang bata dahil kanina pa ito inaantok. Kinabukasan, hindi nakatiis si Clarice. Lumapit ito kay Maya sa hardin habang nagdidilig ng mga halaman ng dalaga. "Alam mo," panimula ni Clarice na nakataas ang kilay, "hindi ka nababagay dito. Hindi ka nababagay kay Renzo. At lalong hindi ka nababagay sa anak ko." Hindi tumugon si Maya at patuloy lang sa ginagawa. Lumapit pa si Clarice, halos nakadikit na kay Maya. "Tignan mo sarili mo. Sa tingin mo ba mamahalin ka ng isang tulad ni Renzo? Sa dami ng babaeng maganda, edukado at galing sa mayamang pamilya. At ako yun. Ako lang ang nababagay kay Renzo. Dahil ako ang ina ni Sophie." Tumigil si Maya. Ibinaba ang hose ng pandilig. At sa unang pagkakataon nagawa nga niyang tumingin ng diretso kay Clarice. "Hindi ganun si Renzo. Hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Aanhin mo ang ganyang babae na maganda, edukado at galing sa mayamang pamilya kung hindi naman marunong magpahalaga." Sandaling napatigil si Clarice, ngunit agad din itong ngumiti ng sarkastiko. "Tignan natin kung hanggang saan tatagal ang ilusyon mo." Saad pa nga ng masungit na babae. At sa paglakad ni Clarice palayo, malinaw kay Maya ang isang bagay. Magsisimula na ang totoong laban. At hindi siya aatras dahil mahal niya si Renzo.
Lumipas ang isang araw na parang may silent war sa pagitan ni Maya at Clarice. May nabuong plano si Clarice na siguradong mahihirapan si Maya. Kinaumagahan, dumating ang mga magulang ni Rinzo sa mansyon. Mamahaling kotse rin ang dala at kasabay nilang dumating si Clarice. Nakangiting parang nakapuntos na ito sa laban. Dad, Mom. Batingan na Renzo ngunit malamig ang tono ng boses. O iho, narinig namin na bumalik na rito si Clarice. Mabuti naman at last. Magkakaayos na rin kayo. Saad ni Rhea na ina ni Renzo. Napatingin si Renzo kay Clarice na tila ba sinadya ang lahat ng ito. Hindi kami nagkaayos. Saad na nga lamang ni Renzo. At pumasok si Maya mula sa kusina. Dala ang tray ng merienda para sa mga bisita. Nakasuot siya ng simpleng bestida at gaya ng dati, kita ang malaking balat nga sa kanyang muka. Tas kilay na napatingin si Rhea kay Maya at tila nandidiri nga na nakatingin sa balat nito. At sino naman to? Bakit ka kumuha ng ganitong kapangit na basura? Nagbaba ng tingin si Maya, mahinhin na sumagot. Hindi nga ininda ang panlalait ng ina ni Renzo. Ako po si Maya. Ako po yung nag-aalaga kay Sophie. Yaya? Taas kilay na tanong nga ni Victor, na ama ni Renzo. Anong klaseng yaya naman ang pinapasok mo dito, iho? Hindi mo ba naiisip ang image ng pamilya natin? Mom, Dad, please, respect Maya. Mabait siya at inaalagaan ng mabuti si Sophie. Mahinahon na saad ni Rinzo, ngunit may diin ang bawat salitang binibitawan. Hanggat maaari, kailangan magtimpi ni Rinzo dahil kilala nito ang ina na eskandalosa. Baka bigla na lang saktan si Maya. Nag-init ang pisngi ni Maya, hindi niya alam kung saan ipapaling ang tingin. Mas masakit ang panlalait na natanggap niya ngayon dahil mula ito sa mga magulang ng lalaking mahal niya. Ngumiti si Clarice, halatang nag-e-enjoy. Oo nga naman, tito, tita. Hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan siya rito. I mean, look at her! Sinipat ni Clarice si Maya mula ulo hanggang paa. Is this really the kind of influence you want for your daughter? Clarice, enough! Malamig ang bantangan ni Renzo. Iho, hindi ba't mas mabuting ayusin niyo na lang ni Clarice ang lahat? Para mabuo muli ang pamilya niyo. Asawa mo pa rin siya. Saad naman ni Rhea. Dating asawa. And from the start, hindi naman siya talaga nagpakaina at asawa sa amin ni Sophie. Nakalimutan niyo na ba ang katarantaduhan ng babaeng yan? Iho, nagsisisi na si Clarice. At sinabi niyang nagbago na siya. Give her a chance, isipin mo si Sophie. Giit pa nga ni Rhea. Yes, tama ang mom mo. Sangayon naman ni Victor. Tahimik lamang si Maya na nakayuko, habang hawak pa rin ang tray ng merienda. Pakaramdam niya wala nga siyang lugar doon. Ngunit bago siya makaalis, bigla siyang tinawag ng ina ni Renzo. Ihawag mo nang sayangin ang oras mo rito. Mabuti pang umalis ka na lang. Hindi mo alam ang mundo ng ginagalawa ng anak ko. Hindi ka nababagay dito. Walang pakundangang saad nga ni Rhea. Parang tinutusok ang puso ni Maya ng mga salitang yon. Muntik na nga siyang mapaiyak ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Mom, angal nga ni Renzo ngunit naputo lang sasabihin nito nang magsalita si Maya. I'm sorry, Mom. Pero hindi po ako nandito para makipag-agawan sa kahit sino. Nandito po ako para kay Sophie. Mahinang tugon ni Maya. Kay Sophie? Natatawang singit nga ni Clarice. Huwag mo nga gawing dahilan ng anak ko. Hindi ka mahalaga sa kanya. Laruan lang ang habol ng bata at kaya mong ibigay. Kasi ikaw ang palaging nandyan. Pero ako ang ina niya. At ako ang dapat kasama ni Renzo. Nanlalaki ang mga matang dugtong ni Clarice. Napakit ng mga mata si Renzo at huminga ng malalim kaunting na lang sa sabog na ito sa galit. Lalo pat inapi ng mga ito si Maya. Bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Gusto niyang lumaban, ngunit alam niyang wala siyang laban sa posisyon ni Clarice. Kaya pinili niyang manahimik, yumuko at magpaalam. Ngunit bago siya makalayo, nagsalita si Renzo. Tama na. Malakas at marinang boses ni Renzo dahilan para lahat ay magulat. Kung may dapat umalis dito, hindi si Maya kundi si Clarice. Namilog ang mga mata ni Clarice. What?
Huminga ng malalim si Renzo at saka hinarap nga ang kanyang mga magulang. Mom, Dad, si Maya ang dahilan kung bakit masaya si Sophie. Hindi mga mamahaling laruan, hindi mga palabas na pagmamahal ang kailangan niya. Si Maya ang nandito nung kailangan siya ng anak ko. At si Maya rin ang mahal ko. Parang gumuho ang mundo ni Clarissa na rinig. Samantalang si Maya naman napahawak sa dibdib. Tila hindi makapaniwala sa sinabi ni Renzo. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mapaluha siya sa saya. Mahal mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Rhea. Hindi niyo alam kung gaano karaming gabi ang lumipas na halos wala akong makita sa anak ko, kundi lungkot. Ngayon natuto siyang tumawa, ngumiti at maramdaman ang init ng pagmamahal ng isang ina dahil kay Maya. At kahit anong sabihin niyo, kahit anong gawin niyo, wala na akong pakialam, siya ang pipiliin ko. Natigilan ang ama at ina ni Renzo, hindi makapagsalita. Samantalang si Clarice hindi napigilan ng galit. Hindi ito matatapos dito, Renzo. Hindi mo ako basta-basta kayang talikuran. Lumapit si Clarice kay Maya at halos nakatutok ang daliri sa mukha ng dalaga. At ikaw, tatandaan mo to. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Hindi ka tatagal sa mundong to. Ngunit bago si Clarice makalapit kay Maya, agad pumagitna si Renzo at hinawakan ng kamay ni Clarice. Enough. You've done enough damage. Leave my house now. Galit na tumalikod nga si Clarice, nagmarcha palabas sa mansyon habang ang mga magulang ni Renzo naiwan sa gulat at galit. Dad, Mom, I know this isn't what you want. Pero ito ang gusto ko. At kung hindi nyo kayang tanggapin si Maya, pasensya na. Pero hindi ko siya iwan. Umalis din ang mga magulang ni Renzo. Walang nasabi. Naiwan si Renzo at Maya sa sala. Tahimik at parehong napapabuntong hininga. Maya, tawagan ni Renzo at lumapit. Bakit mo sinabi yun? Baka magalit sila sa'yo. Mga magulang mo sila. Mahina at nanginginig na tanong ng dalaga. Hinawakan ni Renzo ang kamay ng dalaga at maraming ang pinisil. Sumusobra na kasi sila. Hindi tama ang ginawa nila sa'yo. Gagawin kong lahat para maprotektahan ka kahit laban pa sa mga magulang ko. Isang umaga na tigilan ng sa pagdidilig nga ng halaman si Maya sa bulungan ng dalawang bagong kasambahay. Hawak nilang naka-open ang mga cellphone. Maya, nakita mo na ba to? Sad ng isang kasambahay na ipinakita nga ang cellphone. Nagulat si Maya nang makita ang headline. CEO Renzo Montero, may bagong babae, isang pangit na yaya daw. Kasama ng headline ang kuha ng litrato nilang tatlo. Siya, si Sophie at si Renzo. Habang magkasama sa park. Sa anggulo ng kuha, parang mag-asawa sila na nag-aalaga ng anak. Ngunit sa artikulo, sinadya itong palakihin bilang skandal. Nanginginig ang kamay ni Maya habang binabasa ang mga komento. Desperada, ginamit ang bata para makalapit kay Montes. Sad nga ng isang nag-comment. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yan. Access lang sa anak, nagbabalak ng umangat sa buhay. Kawawa naman si Clarice. Ina ng bata pero napalitan ng isang hamak na yaya. Parang unti-unti ngang lumiit ang mundo ni Maya. Hindi ko kaya to. Paano si Renzo sa labas? Bulong niya nangingilid ang luha. Kinagabihan umuwi si Renzo galing sa kumpanya at nadatnan si Maya sa kusina nakaupo at tahimik. Maya, tawag nga ni Renzo. Hindi sumagot si Maya nang magtagpo ang kanilang mga mata. Bakas ang lungkot sa mukha ng dalaga. Baka tama sila. Baka hindi ako bagay dito. Hindi ko kaya ang mga mata ng tao. Paano ka? Siguradong manlilitang mga tao sa'yo. Pati ikaw pagtatawanin nila. Lumapit si Renzo marahan ngang hinawakan ng balikat ng dalaga. Maya, pakinggan mo ako. Hindi ako kailanman magsisisi na dumating ka sa buhay namin ni Sophie. Kung nasasaktan ka dahil sa mga salita nila, ako nang lalaban para sa'yo. Huwag kang bibitaw, please. At huwag mo akong alalahanin, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Dahil ang mahalaga na nasa tabi lang kita. Pero, itinapat nga ni Renzo ang hintuturo sa labi ni Maya at ngumiti ng matamis. Sa harap ng lahat, ipapakita ko kung sinong mahal ko. Hayaan mo kung ipagtanggol ka. Hayaan mong lumaban tayo at ipakitang hindi tayo apektado. At dumating ang pagkakataon. Isang linggo matapos ang paglabas ng balita, inimbitahan ng pamilya Montero
sa isang malaking charity gala. Nandoon ang press, mga mayayamang bisita, at syempre, si Clarice. Nakangiti na parang ito ang bida ng gabi. Habang nakaupo si Maya sa isang gilid, halos ayaw niyang humarap sa tao. Nakakarinig siya ng mga bulungan. Siya ba yun? Bakit kasama nila nakakahiya? Grabe si Renzo talaga, bumaba ng standard. Yak, nakakadiri ang muka. Pakiramdam ni Maya gusto na nga niyang magtago. Ngunit nangakmang tatayo siya para umalis, hinawakan ni Renzo ang kanyang kamay. Stay. Bulungan ni Renzo na may lambing. Biglang tinawag si Renzo ng host upang magsalita sa harap ng lahat. Tumayo ito, hawak pa rin ang kamay ni Maya at dinala kasama sa gitna. Nagulat ang lahat. Naroon si Clarice, nakakunot ang noo halatang hindi makapaniwala. Ladies and gentlemen, panimula nga ni Renzo. Alam kong maraming nakarinig ng mga chismis tungkol sa akin, tungkol sa pamilya ko, at tungkol sa babaeng kasama ko ngayon. Napalunok nga si Maya at halos gusto nang bumitaw. Ngunit mas lalo pang hinigpitan ni Renzo ang hawak. Ang babaeng to ay hindi isang intruder. Tumingin si Renzo kay Maya. Hindi siya isang manggagamit, hindi siya isang kahihiyan. Siya ang babaeng nagbalik ng ngiti sa anak ko. Siya ang reason kung bakit muli kong naramdaman ang tunay na tahanan. Nabulabog ang bulungan ng mga tao. Kita nga ang pagkagulat sa mga mukha ng bisita. Ngunit si Renzo, hindi natinag. At sa lahat ng nagdududa o umahal ko siya, halos mapaiyak si Maya sa harap ng lahat. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang yun. Lalo na't sinabi ng isang taong tulad ni Renzo sa harap ng lipunang sanay humusga. Maya, huwag kang mahiya. Wala ka dapat ikatakot kahiya. Kahit anong sabihin nila, ikaw ang pipiliin ko. Bulong ni Renzo kahit hawak nga ang mikropono. Napatakip nga ng kamay sa bibig si Maya. Nangingilid ang mga luha. Tumawa ng mahina si Renzo at niyakap siya sa harap ng lahat. Walang pakialam sa kamera. Samantalang si Clarice halos hindi makapaniwala sa nakikita. Galit na galit itong lumapit. Renzo, ano ginagawa mo? Hindi mo ba naisip ang reputasyon mo? Clarice, hindi ako nabubuhay para sa reputasyon. Nabubuhay ako para sa anak ko at para sa taong mahal ko. Napasigaw na nga lamang si Clarice. Hindi ka magtatagal sa kanya, Renzo. Tignan mo nga siya. Tignan mo kung paano ka hinuhusgahan ng lahat. Ngunit bago pa nga makapagsalita si Clarice, nagsalita si Renzo sa harap ng lahat. Kung uhusgahan niyo ako dahil pinili ko siyang mahalin, so be it. Mas gugustuhin ko nang mabuhay sa paningin ng taong totoo kesa magpanggap para lang tanggapin ng mundo. At sa mga salitang iyon, nagpalakpakan ng ilan sa mga bisita. Hindi lahat, pero sapat para iparamdam kay Maya na tanggap siya ng lipunan. Pagbalik nila sa mesa, hindi makapagsalita si Maya. Nakatitig lang siya kay Renzo na hindi makapaniwala. Bakit mo ginawa yun? Mahinang tanong nga ni Maya. Ngumiti si Renzo marahang hinawakan ng pisngi ng dalaga. Dahil sawa na akong itago ang nararamdaman ko. At dahil gusto kong malaman mo, kahit ilang beses pa nilang subukang sirain, hindi ako bibitaw. Pumatak ang luha ni Maya, ngunit ngayon, luha ng tuwa. Niyakap niya si Renzo at doon, sa harapan ng lahat, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng gala, napatunayan ni Maya, totoo ang damdamin ni Renzo. Sa unang pagkakataon, hindi naisip ni Maya ang balat sa kanyang mukha, ang panghuhusga ng tao o ang takot na hindi siya sapat. Dahil ramdam niya sa mga bisig ni Renzo na sapat siya. At higit pa roon, siya ang minahal. Makalipas ang isang linggo ng tensyon, lalong humihigpit ang plano ni Clarice sa balak niyang makuha muli si Renzo. Kahit ilang beses na siyang tinanggihan, hindi niya matanggap na tinalikuran siya ng lalaking dati, siya ang mundo. Isang gabi, matapos masigurong nasa kwarto na si Maya kasama si Sophie, palihim na naghintay si Clarice sa veranda kung saan madalas tumambay si Renzo. Nakasuot si Clarice ng mapanuksong damit, may hawak na alak
at may ngiting puno ng pag-aakit. Renzo, saad nga ni Clarice sa nangaakit na boses. Napakunot ang noo ni Renzo. Ano na naman to, Clarice? Lumapit ang babae at marahang hinaplos ang braso ng lalaki. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba naghahanap ng ginhawa? Alam kong namimiss mo to. Malambing na bulong ni Clarice. Mabilis na lumayo si Renzo at tinanggal ang kamay ng babae. Huwag mong gawin to. Di na ako tulad ng babae na madali mong naakit. Ngunit mas lalong naging mapusok si Clarice. Dumikit ito kay Renzo. Halos idikit ang labi sa pisngi ng lalaki. At bago pa makaiwas si Renzo, bumukas ang pinto ng veranda. Nakatayo doon si Maya. Hawak ang baso ng tubig para sana kay Renzo. Nanlaki ang mga mata niya sa eksena. Si Clarice nakayakap kay Renzo na para bang sila'y magkasintahan pa rin. Nabitawan ni Maya ang baso at nagkalat ang bubog sa sahig. Agad siyang lumingon pabalik sa labas, ngunit mabilis siyang tinawag ni Renzo. Maya, sandali lang. Ngunit hindi si Maya lumingon. Mabilis siyang umalis, pilit na pinipigilan ng luha. Maya! Mabilis na sinundan nga ni Renzo si Maya. Iniwan si Clarice na may ngiting tagumpay sa labi. Pagkapasok ni Renzo sa kwarto, nakita nito si Maya na nakaupo sa kama at nakayuko ang ulo. Maya, hinawakan ni Renzo ang balikat ng dalaga. Mali ka nang inakala sa nakita mo. Sinusubukan akong akitin ni Clarice pero wala na siya dahil ikaw ang mahal ko. Nagkibit balikat nga si Maya. Tinanggal ang kamay ni Renzo mula sa pagkakahawak sa balikat niya. Renzo, siyang asawa mo noon. Ina siya ng anak mo at ako. Isang yaya lang. Isang babaeng may balat na. Wala namang lugar sa buhay mo. Anong wala? Ikaw ang buhay ko ngayon. Kayo ni Sophie. Mahal kita, totoo yun. Kahit ano pang gawin ni Clarice para sirain ko anong meron tayo ngayon, hindi ko yun hahayaan. Unti-unting kumalma ang puso na nasaktan nga ni Maya. Sobra nga siyang nanliliit dahil sa itsura, pero narito naman si Renzo na laging pinapakita kung gaano siya kahalaga. Hinaplos ni Renzo ang pisngi ni Maya at ngumiti. Please, huwag kang susuko sa labang to. Kumapit ka lang sa akin hanggang dulo. Tumango si Maya. Pasensya na sa inasal ko. Ang ganda at sexy ni Clarice. Baka mahulog ka ulit sa kanya. Ngumisi na nga lamang si Renzo. Mas maganda at sexy ka pa rin. Kapag magsuot ka ng pang-sexy na damit, siguradong walang panama si Clarice sa'yo. Napahahikik si Maya at marahang hinampas ang dibdib ni Renzo at sabay silang nagtawanan. Ngunit hindi pa tapos si Clarice. Kinabukasan, maagang nagpakita ito sa harden kung saan naglalaro si Sophie. May dalang malaking stuffed toy at mamahaling tsokolate. Sophie baby, halika kay mommy. Nakangiting bati ni Clarice. Masayang tumakbo si Sophie papunta sa ina. Ngunit habang pinagmamastan ni Maya ang tagpo mula sa veranda, hindi niya napigilang kabahan. Mommy, pwede ka na bang tumira ulit dito? Inosenteng saad nga ni Sophie. Saglit na natigilan si Clarice bago ngumiti. Kung papayag ang daddy mo. Saktong dumating nga si Renzo at narinig nga nito ang usapan. Clarice, tigilan mo na yan. Mabilis na lumapit si Clarice kay Renzo. Renzo, para kay Sophie naman, hindi ba't mas magiging masaya kung buong pamilya natin? Ako pa rin ang asawa mo. Bumalik na tayo sa dati. Ang kulit mo rin no? Ilang beses ko bang sasabihin? Natapos na tayo, hindi na tayo mag-asawa. Mariing bulungan ni Renzo upang hindi marinig ng bata. Tumingin si Renzo kay Maya. Kung muling mabubuo ang pamilya ko, si Maya ang bubuo nito. Dahil siyang nagmamahal na sa anak natin, nang higit pa sa sarili niya. At siya na ang mahal ko ngayon. Pero hindi ina ni Sophie si Maya. Sigaw nga ni Clarice. Mama ko po siya. Bakit po ba galit na galit ka kay Mama? Di po ba pwedeng bati na lang kayo ni Mama? Naiiyak na sabat pa nga ni Sophie. Dahil inagaw ka niya sa akin. Kayo ng daddy mo. Sophie, sinong mas mahal mo? Si Maya o ako? Tanong na nga lamang ni Clarice. Natagalan munang bago nga sumagot si Sophie. Si Mama po kasi naalagaan niya ako. Ikaw po lagi pong sinisigawan ako.
Ang totoo po, hindi ako masaya sa mga binibigay mo. Masaya ako kasi nakangiti ka na sa akin, pero po, bakit maya-maya nagagalit ka na agad sa akin? Napatulala na nga lamang si Clarice. At doon lang nito tuluyang naunawaan wala na nga itong laban. Nagumpisa nang umiyak si Clarice nanginginig ang tinig. Hindi mo ba ako kayang patawarin, Renzo? Hindi mo ba kayang balikan ang dati nating pagmamahalan? Totoong nagbago na ako. Handa na akong magpakananay kay Sophie at asawa mo. Malumanay na sumagot si Renzo. Pinatawad na kita, Clarice. Pero hindi ibig sabihin nun ay babalik pa ako sa'yo. Ang pag-ibig ko, wala na sa nakaraan. Nasa kasalukuyan na. At si Maya yon. Kaya sana hayaan mo na kami. Tanggapin mo na ang katotohanan na hindi na maibabalik pang dati. Lumingon nga si Renzo kay Maya. At sa harap mismo ni Clarice at ng kanilang anak, marahan itong hinawakan ng kamay ng dalaga. Si Maya ang dahilan ng mabilis na pagtibok ng puso ko. At ngiti tuwing gigising sa umaga dahil excited nang makita siya. Mahal na mahal ko si Maya. At gagawin ko ang lahat para protektahan siya at ipaglaban ang pag-ibig namin. Namula si Maya at hindi makapagsalita. Ngunit nang makita niya ang ngiti ni Sophie, habang nakatingin sa kanila unti-unting nawala ang pangamba ng puso niya. Napabuntong hininga si Clarice at sa wakas, tumalikod. Hindi ko kayang makita to. Bulungan ito bago sumakay sa kotse at tuluyang umalis. Habang papalubog ang araw magkahawak kami nga si Renzo at Maya sa hardin. Tahimik lang silang nakatayo pinagmamastan si Sophie na masayang naglalaro. Maya, sa wakas tapos na ang lahat. At ngayong wala nang hahadang, gusto kong malaman mo mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Renzo. Natatakot lang ako nung una dahil wala akong maipagmamalaki at ang pangit ng mukha ko. Hinawakan ni Renzo ang pisngi ni Maya na may balat at hinaplos. Hindi ka pangit. Tulad ng sinabi ko noon, hindi hadlang ang malaking balat mo na ito para takpan ang kagandahan mong taglay. Ngumiti si Maya. At ang mukha ni Renzo ay dahan-dahan na lumalapit sa mukha ni Maya. At sa ilalim na papalubog na araw, naglapat ang mga labi nila. Isang halik na puno ng pagmamahal. Lumipas ang 2 linggo matapos ang pag-alis ni Clarice. Unti-unti ring naghilom ang sugat na iniwan nito sa puso ni Sophie. Sa piling ni Maya, muling bumalik ang saya ng bata at higit pa ron, lalong tumibay ang samahan nila bilang isang pamilya. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pangamba ni Maya. Bagamat ipinagtatanggol siya ni Renzo, alam niyang mabigat pa rin ang loob ng mga magulang nito. Tuwing makikita ni Maya ang nanlalamig na tingin ng Rhea at ang malamig na katahimikan ni Victor, tila ba paalala iyon na siya'y hindi pa rin tanggap. Isang hapon, habang abala si Maya sa paglalaro ng luto-lutuan kasama si Sophie sa hardin, biglang dumating ang mga magulang ni Renzo. Mahigpit silang nakatingin kay Maya na agad namang tumayo at nagbigay galang. Magandang hapon po. Mahinang bati ni Maya. Halos hindi makatingin sa dalawa. Tahimik lang si Rhea samantalang si Victor diretsong tumingin kay Renzo. Iho, pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Renzo at pinatuloy nga sa loob ng mansyon ang magulang. Naiwan si Maya na nanginginig ang tuhod dahil sa kaba. Ngunit pinili niyang umiti sa harapan ni Sophie at muling nakipaglaro. Sa loob ng sala matigas nga ang tinig ni Victor. Renzo, seryoso ka ba talaga sa babaeng yun? Isang yaya lang siya. Isang babaeng may kapintasan. Paano ko igagalang ng lipunan kung siya ang magiging kasama mo? Mariin ang pagkatitignan ni Renzo sa kanyang ama. Daddy, lang beses ko nang sinabi. Wala akong pakialam sa isipin ng iba. Si Mayang mahal ko. Pero anak, bakit siya? Marami babaeng mas maganda. Mas angat, mas bagay sa'yo. Hindi ba't nararapat lang na piliin mo ang makabubuti sa pangalan natin? Singit pa nga ni Rhea na nanginginig ang boses. Huminga ng malalim si Renzo, tinuro nga ang bintana kung saan tanaw si Maya at si Sophie na nagtatawanan sa hardin. Mom, Dad, tignan niyo sila. Yan ang pamilya ko, hindi ko kailangan ng pangalan o kayamanan para maging masaya. Ang kailangan ko lang ang taong nagmamahal sa akin at sa anak ko ng totoo. Napahinto nga ang mga magulang ni Renzo tila nabigla sa dindi ng damdamin sa tinig nga ng kanilang anak.
Ngumiti si Victor at tinapik-tapik ang balikat ni Renzo. Aalis na kami ng mami mo. Huwag ka nang umasa na agad namin matatanggap ang babae na yan. Pero sige, kung totoong masaya ka, panindigan mo ang pagmamahal mo sa babae na yan. Saad ni Rhea. Matapos ang mainit na diskusyon ay umalis nga sina Victor at Rhea. Samantala si Renzo ay bumalik nga kina Maya at Sophie na naglalaro pa rin. Anong sinabi nila? Usisa nga ni Maya. Ngumiti si Renzo, mukhang tanggap na nga nila na wala na talaga kami ni Clarice. Alam ko hindi man ngayon matatanggap ka rin nila. Nakahinga ng maluwag si Maya. Akala niya pinilit nga si Renzo na palayasin na siya sa mansyon. Mama, masusunog na ang egg! Sabat nga ni Sophie. Oo nga no. Natatawang sagot na nga lamang ni Maya dahil nakalimutan niyang naglalaro pa rin sila ni Sophie ng luto-lutuan. Ilang araw ang lumipas, dumating ang pinakamalaking pagbabago. Maaga pa lang dumating nga ang mga magulang ni Renzo at habang nasa almusal silang lahat biglang nagsalita si Rhea. Maya, hindi man agad namin matanggap ang pagkatao mo pero sa mga panahong ito nakita namin kung gaano ka kaalaga sa anak mo, sa apo namin, at kung paano kami minahal ni Renzo. Mahinang saad ni Rhea, ngunit may halong bigat. Napatigil nga si Maya. Halos mabitawan ang tasa ng kape. Hindi makapaniwala si Maya. Napatitig siya kay Renzo na masayang ngumiti at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Gagawa na lang ng paraan si Maya upang makuha ang loob ng mga magulang ni Renzo. Kahit matagalan man ay hindi siya susuko. Makalipas ang ilang buwan, isang simpleng kasalan ang ginanap sa hardin ng mansyon. Puno ng bulaklak ang paligid at ang araw ngayon ay tila nakikisaya sa kanilang kasal. Habang naglalakad si Maya sa aisle, suot ang isang simpleng puting gown. Pinipigilan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa hiya, kundi sa wakas, may taong tumanggap at nagmahal sa kanya ng buong puso. Si Renzo, nakatayo sa dulo, hindi mapakali sa pananabik. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, para bang sila lang ang tao sa mundo. Maya, bulungan ni Renzo nang magtagpo sila. Sa wakas ikaw na talagang tahanan ko. Nakangiting tumugon si Maya. At ikaw ang liwanag ko, Renzo. Sa harap ng pamilya, kaibigan, at lalo na ni Sophie, na masayang nagtatakbo bilang flower girl, ikinasal sina Renzo at Maya. At sa unang halik bilang mag-asawa, naramdaman nilang wala nang makakapigil sa kanilang pagmamahalan. Hindi balat, hindi nakaraan, at hindi kahit sino. Lumipas ang 5 buwan mula nang maikasal sila. Mas lalo tumamis at tumibay ang pagmamahal nila sa isa't isa. Isang umaga, tanging halakhakan ni Sophie ang maririnig mula sa hardin. Wala ngayon si Renzo dahil pumasok ito sa kumpanya nito. Muling nakaramdam ng hilo at parang nasusuka si Maya. Maya, ayos ka lang ba? Kanina pa kita nakikitang maputla. Tanong nga ni Manang Joy. Pagod lang siguro ako. Nakangiting sagot ni Maya ngunit tila duda siya na hindi lang pagod ang nararamdaman niya. Nang dumating nga, si Renzo mula sa kumpanya kinahapunan, agad itong sinalubong ni Sophie at niyakap ng mahigpit. Daddy, let's play! Later, baby. Sagot nga ni Renzo habang humahalik nga sa noo ng anak. Napansin ni Renzo si Maya na tahimik sa gilid, tila malalim ang iniisip. Lumapit ito at umupo nga sa tabi ng asawa. Hey, anong problema? Umiling si Maya, ngunit hindi maitago ang kaba at saya sa kanyang mga mata. Renzo, may sasabihin ako. Hinawakan ni Maya ang kamay ni Renzo at pinisil. Kanina pa ako kinakabahan. Parang iba ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang linggo at nagdadalawang buwan na hindi ako dinatnan. Nanlaking mga mata ni Renzo, mabilis na nakuha nga ang ibig sabihin. Maya, ibig mong sabihin. Tumango si Maya. Bahagyang nanginig ang boses. Buntis yata ako. Sandaling natigilan si Renzo bago unti-unting sumilay ang malapad ng ngiti sa labi. Hinawakan nito ang mukha ni Maya. Maya, this is the best news ever. Magiging mama ka na ulit at magiging daddy ulit ako.
Natawa si Maya at mahinang hinampas sa braso si Renzo. Hindi pa nga sigurado. Tara, patingin na tayo sa doktor. Excited na saad ni Renzo. Agad sila nagtungo sa klinik at nakumpirma nga na buntis na si Maya. Labis ang saya nilang mag-asawa dahil may bagong anghel na darating sa buhay nila. Nang makauwi sila agad nila ibinalita kay Sophie na magiging ate na ito. Lumapit si Renzo at binuhat ang anak. Magkakaroon ka na ng baby brother or sister. Nanlaki ang mata ng bata at tumili nga sa tuwa. Talaga po? Yay! I'll be a big sister, nak! Kinagabihan, dumating ang mga magulang ni Renzo para sa hapunan. Halos hindi makakain si Maya, kabadong-kabado, habang nagkakapalitan ng salita ang lahat sa hapag. Dahil anumang sandli sasabihin na ni Renzo ang pagdadalang tao niya. Hanggang sa biglang tumayo si Renzo at marahang kinuha ang kamay ni Maya. Dad, Mom, may mahalaga kaming balita. I'm going to be a big sister. Masiglang sabi ni Sophie na nauna nga sa pagbabalita. Natawa na nga lamang si Renzo. Tama, buntis na si Maya. Kita sa mukha ni Rhea ang pagkagulat habang si Victor na may maring nakatitig kay Maya. Kinabahan si Maya na parang hindi makahinga. Ngunit laking gulat ni Maya nang unti-unting lumambot ang mukha ni Rhea. Tumayo ito at lumapit kay Maya. Maya, alam kong naging matigas ang puso ko. Pero ngayon nakita ko kung paano mo minahal at inalagaan hindi lang si Renzo kundi pati si Sophie. At ngayong magkakaroon kayo ng panibagong anak, hindi ko kayang ipagkait sa inyo ang buong pagtanggap ko. Taos pusang saad nga ni Rhea. Naluha si Maya hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Totoo po ba? Tumango nga ang ginang at mahigpit na niyakap si Maya. Pasensya ka na kung matagal bago ko nakita ang tunay mong ganda, ang kalooban mo. Pero mula ngayon hindi lang kita ituturing na asawa ng anak ko, kundi tunay na anak din. Sumunod na lumapit si Victor. Marahang tinapik ang balikat ni Maya. Alagaan mo ang sarili mo at ang bata. Huwag kang matakot. Nandito na kami para sa inyo. Hindi na napigilan ni Maya ang luhang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Ang sakit, ang hiya, ang lahat ng natanggap niya noon, tila naglaho sa isang iglap. Ngayon, hindi lang siya minahal ni Renzo, kundi tinanggap din ng pamilya nito. Matapos ang masayang hapunan, hinatid ni Renzo ang mga magulang nito palabas at bago umalis si Rhea, muli nitong hinawakan ng kamay ni Maya. Maya, asahan mong susuportahan ka namin. Hindi ka nag-iisa. Nang makalis ang mga magulang ni Renzo, hinawakan nito ang pisngi ni Maya. Hindi lang kita asawa. Hindi lang kita mahal. Ikaw ang buhay ko, Maya, at ngayon ikaw ang ina ng lahat ng magiging anak ko. Napangiti si Maya kahit patuloy na dumadaloy ang kanyang luha. At ikaw, Renzo, ang lalaking pinangarap ko na bumuo at tumanggap sa buhay ko. At dahil nga sa kanilang mga napagdaanan, binayaan sila ng mas malaking blessing. Nagkaroon pa nga sila ng quadruplets na anak. Tuluyan ang naghilom ang lahat ng mga sugat at ang pamilya ni Renzo ay buong-buo na tinanggap si Maya. Hindi lang bilang asawa kundi bilang ina ng kanilang mga anak at ilaw ng kanilang tahanan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Maya at Renzo. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe,
Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordette, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordette, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatiko, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija,
Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music,
Rain, Presbiteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay